Isa sa pinaka-controversial na moments sa NBA history ang tinatawag na Malice at the Palace. Kung hindi mo pa alam kung ano ang nangyari sa gabing iyon ay siguradong mabibigla ka. Noong November 19, 2004, ilang players ng Indiana Pacers, kabilang sina Ron Artest at Stephen Jackson, ang umakyat sa stands ng arena para kumprontahin ng fans na nang bato sa kanila. Pero bago tayo dumating sa gulong iyon, kailangan muna nating iset ang stage kung paano nagsimula ang lahat. Ang gabing iyon ay nananatiling isa kung hindi man ang pinaka-worst moment sa kasaysayan ng NBA. Ang insidenteng ito ay nag-iwan ng malaking mantsa sa liga na inabot ng ilang taon bago tuluyang makarecover. Binago nito ang takbo ng karera ni Ron Artest, Stephen Jackson at Jermaine O'Neal. Binago rin ito ang direksyon ng Indiana Pacers bilang isang franchise na mula sa pagiging title contender ay naging isa silang team na walang identity sa loob ng halos isang dekada. Bago ang kaguluhan sa court at bago humiga si Artest sa scorer's table, ang November 19, 2004 ay isa lang dapat normal na regular season game. Isang laro na tampok ang dalawang teams na legit contenders para sa NBA Championship. Pumasok ang Detroit Pistons sa 2005 season bilang defending champions. Sa nakaraang taon, tinalo nilang star-studded Los Angeles Lakers na pinamumunuan ng 4 na Hall of Famers. Isang panalo na naging monumental sa NBA history. Kaya't ang Pistons na binubuo ni Chauncey Billups, Rip Hamilton, Tayshaun Prince, Rasheed Wallace at Ben Wallace ay naging natatanging team sa kasaysayan ng NBA. Sila lang ang champion na walang kahit isang player na napasama sa first team All-NBA. Kupunan na walang superstar pero natalo ang isang team na puno ng superstar. Isang malinaw na paalala na ang basketball ay team game pa rin. At habang ang karamihan ay naaalala ang 2004 finals win nila kontra Lakers, madalas nakakalimutan ang laban nila sa Indiana Pacers sa 2004 Eastern Conference Finals. Ang Pacers sa ilalim ni Coach Rick Carlisle ay nagtapos sa season na may best record sa buong NBA na 61 wins dahil sa kombinasyon ng talento at matinding defensive play style. Sa tuwing nagtatapat ang Pacers at ang Pistons sa regular season, laging punong-puno ng intensity at bad blood ang laro. At sa kanilang Eastern Conference Finals matchup noong 2004, ramdam na ramdam ang physicality at kompetisyon. Isa itong series na hindi lang basta laban. May mga moments dito na parang nagbibigay ng babala sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. May 4 na minuto na lang sa oras. Tabla ang score sa decising Game 6. Dito nagsimulang uminit ang tensyon. Tinamaan ni Ron Artest si Rip Hamilton ng elbow sa mukha. Isang foul na tinawag na flagrant at hindi ito basta makakalimutan. Sa katunayan, ang foul na iyon ang naging turning point ng laro. Dahil parang nagliyab ang Detroit Pistons, bigla silang nagkaroon ng momentum at tuluyang nakuha ang panalo. Kaya umuwing luha ng Pacers na hindi binigyan ng chance ng Pistons para itulak ang serye sa Game 7. Pero kahit natalo sila, naniniwala pa rin ang Pacers na sila ang mas malakas na team at determinado silang patunayan iyon sa buong liga. Sa simula pa lang ng 2005 season, makikita ng nais nilang iparating. Sa pamumuno ni Ron Artest at sa pagdating ng bagong addition na si Stephen Jackson, nagsimula ang Pacers na may 6-2 record habang ang Pistons ay nasa 4-3. At sa season na ito, si Artest ay naglalaro na parang superstar. Kilala na siya bilang isa sa pinakamahusay na defender sa liga. Pero ngayon tumaas din ang level ng kanyang opensa. Noong 2004 season, nag-a-average siya ng 18 points per game, nanalo bilang Defensive Player of the Year, naging All-Star at napili sa All-NBA third team. At sa unang 6 na laro ng 2005 season, halos 25 points per game ang kanyang average, kasama ang 6 rebounds, 3 assists at elite defense. Ito na sana ang season kung saan tuluyan siyang aakyat sa usapan bilang isa sa best player sa NBA. Pero sa huli, nanaig ang kanyang emosyon. Talon tayo sa November 19, 2004, ang gabing makikilala bilang Malice at the Palace. Sa umpisa, mukha lang itong normal na regular season matchup sa pagitan ng dalawang powerhouse teams.
Pinapalabas sa national television ang laban. Parehong may star power at nagtatapot ang defending champions laban sa team na gustong-gustong patunayan na sila ang mas magaling. Dapat sana, isa ito sa mga pinaka-memorable na laro ng 2005 season, pero tulad ng nakita natin sa history ng dalawang team, punong-puno na ito ng bad blood at natanim na ang mga binhi ng isang malaking disaster. Sa una, mukhang easy lang ang laro para sa Pacers. May 57 seconds na lang ang game nang maipasok ni Stephen Jackson ang kanyang dalawang free throws na nagbigay sa Indiana ng 15-point lead laban sa defending champions at dinumina nila ang Pistons sa sarili nitong home court. Isang malinaw na mensahe sa buong NBA na may bagong top team na papasok sa eksena. Pero kahit lamang sila, ramdam na ramdam ang init ng laban sa gitna pa lang ng laro. May mga signs na hindi ito magiging simpleng match-up at sa magkabilang panig ay may mga pisikal na banggaan. Sa 7-minute mark, tinamaan pa ni Rip Hamilton si Jamal Tinsley ng elbow sa likod. Isang play na tila flagrant. Sa 1 minuto at kalahating natitira sa fourth quarter, itinulak ni Ben Wallace si Ron Artest papunta sa basket stanchion matapos ang isang block. At dito unti-unti nang nagiinit ang sitwasyon. Parang apoy na malapit ng sumiklab. Wala nang 1 minuto sa laro, nakuha ni Ben Wallace ang bola sa post. Umikot ito at nag-attempt ng layup sa gitna ng traffic nang bigyan siya ng hard foul ni Ron Artest na wala nang bago. Pero sa isang laro na alam nang magiging resulta, nakita ito ni Wallace bilang unnecessary. Dito na nanaig ang kanilang mga emosyon. Bigla niyang itinulak ng malakas si Artest at agad itong nag-trigger ng almost full-blown brawl. Lumapit ang benches ng dalawang team para paghiwalayin sila at sa una mukhang makokontrol pa ang sitwasyon. Habang sinusubukang pakalmahin si Ben Wallace, tila wala namang pumapansin kay Ron Artest. Dito na pagdesisyonan ni Artest na umiga sa scorer's table para ilayo ang sarili sa gulo. At habang nakahiga siya doon, inuulan siya ng boost ng mga Pistons fans. Bagay na normal na lang para sa isang pro. Pero ang hindi niya pinalagpas, nang batuhin siya at matamaan ang baso ng beer sa kanyang mukha. Galing ito sa isang fan na nagngangalang John Green. Sa gitna ng kaguluhan, ibinato niya ang baso at tumama ito ng direkta kay Artest. Dito'y natapon ng beer at yelo sa mukha at dibdib ni Artest at doon na tuluyang sumabog ang sitwasyon. Agad tumayo si Artest na hinanap ang bumato para bigyan ito ng leksyon. Sinubukan pa siyang pigilan ng Pacers radio play-by-play announcer na si Mark Boyle pero wala itong nagawa. Si Artest ay 6'7", 250 pounds na may purong muscle. At sa pagtulak ni Ron kay Boyle, nabalian ito ng 5 butos sa gulugod habang sinusubukang pigilan si Artest. Dito naman sumunod si Stephen Jackson para suportahan ang kanyang teammate. Ilang segundo lang, nasa stands na sila. Pero sa sobrang gulo, maling pa nang nahawakan ni Artest, isang lalaki na nagngangalang Michael Ryan na kanyang itinulak habang sinisigawan niya ito ng "Did you do it?" Pilit namang ipinapaliwanag ni Ryan na hindi siya iyon. Sa gitna ng kaguluhan, ang totoong may sala na si John Green ay sinubukan pang i-headlock si Artest. Kasabay nito, may isa pang fan na muling nagtapo ng beer na tumama kay Jackson. Agad gumanti si Jackson ng isang malakas na suntok sa fan at sinundan pa ng ilang attempts habang sinusubukang kontrolin ng players, security at ibang pansang sitwasyon. Ang buong eksena ay nangyari ng live sa national television at sa gitna ng kaguluhan ang nasabi na lang ni Bill Walton, "This is a disgrace." Dito'y grupo ng mga tao ang humawak kay Ron Artest at naibaba siya pabalik sa court. Pero kahit sa stands nagsimula ang gulo, hindi rin ligtas ang sigalot sa loob ng court. Sa sobrang chaotic ng sitwasyon, may 2 Pistons fans na nakapasok sa court para lapitan si Artest na nagngangalang AJ Shackelford at Charlie Haddad. Habang dinadala si Artest papunta sa locker room, humarang si Shackelford. Sinuntok siya ni Artest sa mukha at agad itong bumagsak kaya't lalo pang lumala ang sitwasyon. Nasa court din si Jermaine O'Neal nang makita nito ang 2 fans at tinangka nitong magpakawala ng running knockout punch diretso sa mukha ni Haddad pero nadulas ito. Sa kabutihang palad, hindi ito tumama dahil kung tumama yon, posibleng magdulot ito ng life-threatening na injury. Bagyang tumama lang ang suntok sa gilid ng mukha ni Haddad at ito na ang huling major incident mula sa mga Pacers players pero hindi pa rin tapos ang kaguluhan. Habang dinadala sila papasok sa tunnel ay pinaramdam pa rin ng Pistons fans ang kanilang galit.
Walang tigil ang kanilang pangbabato ng beer at kung ano-ano pa sa mga Pacers players at staff. Dito napakomento si Mike Breen, "What a disgraceful sign by the Pistons fans here." Malinaw na delikado na ang sitwasyon para sa lahat. Na ayon kay Coach Rick Carlisle, "I felt like I was fighting for my life out there." Nang sa wakas, kumalma na ang lahat at nakapasok na ang mga players sa locker room nang wala ng panibagong kaguluhan. Pero malinaw na hindi ito pwedeng palampasin. Ang aftermath ng Malice at The Palace ay tuluyang nagbago sa takbo ng NBA history. Naglabas agad ng statement si Commissioner David Stern at tinawag ang pangyayari bilang shocking, repulsive at inexcusable. Nangako siya ng investigasyon at malinaw na magkakaroon ng mabigat na kaparusahan. Si Ron Artest ang tumanggap ng pinakamabigat na parusa na suspindi siya sa buong season ng walang bayad na umabot sa mahigit $5 million ang nawala sa kanya. At hanggang ngayon, ang kanyang 86-game suspension kasama ang playoffs ang pinakamahaba sa NBA history na hindi related sa drugs. Si Stephen Jackson naman ay nasuspinde ng 30 games, si Jermaine O'Neal ay 15 games at si Ben Wallace ay 6 games. May iba pang players na nadamay at napatawan rin ng suspensions. Umabot pa sa korte ang usapin kaya't ang mga players ay nauwi sa fines at community service, habang si John Green, ang fan na nagtapo ng beer, ay nakulong ng 30 days. Malinaw na hindi na lang ito basta basketball at malaki ang naging epekto nito sa NBA lalo na sa Indiana Pacers. Bago mangyari ang insidente, ang Pacers ay may 7-2 record. Tinalo nila ang kanilang pinakamalaking karibal at malinaw na ipinakita sa liga na sila ang pinakamalakas na team sa Eastern Conference that season. Pero sa isang iglap, nagbago ang lahat dahil sa pagkawala ng kanilang star player para sa buong taon. Tuluyang nawasak ang kanilang title hopes. Nagkaroon pa rin naman sila ng decent season pero muli silang na-eliminate ng Detroit sa playoffs. Nauwi ito sa finals matchup ng Pistons at Spurs, isang senaryo na posibleng hindi nangyari kung hindi umakyat sa stand si Artest. At para kay Ron Artest, hindi na niya naibalik ang kanyang dating karir. Sa sumunod na season, humingi siya ng trade at napunta sa Sacramento Kings. Solid pa rin naman ang performance niya roon pero hindi na niya naabot ang superstar level na tila nakalaan na sana para sa kanya sa Indiana. Anong masasabi niyo patungkol dito mga boss? Magiging superstar kaya si Artest kung natutunan niyang ikontrol ang kanyang emosyon? I-komento mo lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.